Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Isagani. Walang eksaktong taon. Western Visayas. Mula pagkabata, namulat na sa digmaan ang ating bida na tawagin na lang natin sa pangalang Isagani. Hindi na bago sa kanya ang mga mananakop na dayuhan dahil halos araw-araw sa buhay ng binata. Nasaksihan niya kung paano labanan ng kapwa matatapang na Pilipino ang mga ito. Sa paglipas ng mahabang panahon, natuto na ang mga magulang ni Sagani na makisabay na sa agos ng buhay. Isang araw, isa sa anak ng kapitbahay nila Isagani ang ginahasa ng mga dayuhan. Nangamba naman ang ama ni Isagani para sa pangalawang anak na si Diwani. 20 anyos na ito. Samantalang si Isagani naman, 25 anyos na ng mga panahong yon. Matikas ang pangangatawan ng binata. Malakas din ito at bukod doon, namana niya ang katalinuhan ng ama. Tay, kaya ko naman pong lumaban. Bakit po hindi na lang tayo sumali sa ibang mga Pilipinong lumalaban sa mga dayuhan? Hahayaan na lang po ba nating mangyari kay Diwani yung naganap sa anak ni Mang Magsaysay? Tanong ni Isagani. Anak, ayoko namang matulad tayo sa ibang mga Pilipinong namatay sa pagiging bayani. Hayaan mo. May naisip na akong paraan para hindi tayo mahanap ng mga dayuhan. Tugon ni Tatay Elmo. Pero tay, paano po kayo? Hindi po namin kakayanin na mapahamak ka ng dahil lamang sa amin. Wika naman ni Diwani. Napangiti si Tatay Elmo sa anak. Ano ba naman kayo? Mas mahalaga para sa akin ang kaligtasan niyo, anak. Ayokong magaya kayo sa nanay niyo. At mas hindi ko kakayanin na may mawala pa sa atin nang wala akong ginagawang aksyon. Tugon ni Tatay Elmo. Tatay, hindi mo naman po kami iiwan, di ba? Ano po bang paraan yung naiisip mo? Tanong ng bunsong kapatid na si Azul. 15 anyos na ito na mga panahong iyon. Kaya mulat na din si Azul sa realidad. Oo naman, anak. Naisip ko lang naman na gumawa ng underground sa bahay natin. Para kung sakaling dumating ang mga tayuhan, ako na lamang ang haharap sa kanila. Wika ni Tatay Elmo. Gusto pa sanang umangal ni Isagani. Ngunit wala na itong nagawa kundi sumang-ayon sa plano ng ama. Tumulong na lamang si Isagani sa ama at sa tuwing wala ang mga dayuhan, isinasama ni Tatay Elmo si Isagani sa kagubatan para maging pamilyar ito sa lugar. Hanggang sa nakarating nga sa lugar nila ang labanan ng mga Pilipino at dayuhan. Sa kasamaang palad, isa si Tatay Elmo sa mga nadakip at napaslang ng mga kalaban. Labis ang lungkot na naramdaman ng magkakapatid. Hindi na pumayag si Isagani na hindi kumilos. Kaya sumali ito sa mga rebelde at nag-aklas sa mga dayuhan. Sa bawat labanan, kinakabahan si Diwani para sa kaligtasan ng kuya. Ayaw nitong mangyari sa kanya ang naganap sa ama't ina. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang natalo ng mga Pilipino ang mga dayuhan.
hanggang sa hinayag ng gobyerno na malaya na ang Pilipinas. Labis namang natuwa si Diwani dahil sa wakas, makakalabas na din sila sa ginawang underground ni Tatay Elmo. Dahil noong kasagsagan ng digmaan, nanatili lamang sila ni Azul doon. Dinadalhan na lamang sila ng pagkain ni Isagani. Naging masaya din si Azul dahil makakakilala na ito ng ibang tao, maliban sa pamilya. Nagsimula na ding magtanim si Diwani sa bakuran. Samantalang si Isagani naman, nag-uuling ito sa kakubatan at binibenta sa bayan. Minsan naman ay pinagpapalit niya ito sa bigas na konsumo sa araw-araw. Hanggang sa isang araw, habang abala sa pagsasako ng mga uling, may napansing kakaiba si Isagani. Isang bilog at tila makinis na uling. Kaagad naman itong kinuha ni Isagani at nagulat. Dahil hindi pala ito uling, kundi isang bilog na bato na tila may nagliliwanag na apoy sa loob. Hindi maipaliwanag ni Isagani ang nararamdaman ng mga oras na yon, dahil para bang bigla na lamang mas lumakas ang katawan. Lumakas din ang mga pangdama. Kaya itinago na lamang niya ang bato sa bulsa. Ipinasa ni Isagani ang 3 sako ng uling sa balikat. Pero tila magaan lamang ito. Kaya naman sa halip na 3 ang buhatin, dinala na ng binata ang 7 sako ng uling ng sabay-sabay. At walang kahirap-hirap. Habang nasa daan, napansin naman niya ang isang babaeng nakaupo sa isang bato. Kaagad naman niya itong nilapitan dahil tila may problema ang babae. "Ayos ka lang ba, Binibini? May problema ba?" Humarap ito sa binata. Nasilaw si Isagani sa ganda ng dalaga na tila maladiwata ang itsura. Bahagyang napaatras si Isagani. Tsaka lamang niya napansin na kahit maganda ang dalaga, kakaiba ang itsura nito. Napakakinis at puti ng balat nito na tila labanos. Mahaba ang tenga at tila ginto ang buhok na napakahaba. Pasensya ka na ha. Nagambala yata kita. Napansin ko lang kasi umiiyak ka eh. Akala ko kailangan mo ng tulong. Alis na ako ah." Wika ni Isagani. Ngumiti naman ang dalaga at hinawakan nito ang kamay ni Isagani at sinabing, Ako nga pala si Rosas. Tama ka, binata. Kailangan ko ng tulong. Nahulog ang espada kong mula sa aking ama. Sa banda doon, no? Maaari mo ba akong tulungan? Wika ng dalaga, habang itinuturo ang bangin paibaba. Kaagad binaba ni Isagani ang dala. Mabilis na naglakad papunta sa bangin at dahan-dahang buwaba. Dito niya nakita ang espadang napakatulis at kumikinang pa na kulay pilak. Kinuha yon ni Isagani at binalik sa diwata. Binibini, mag-iingat ka nga pala dito sa bundok ah. Maraming tao ang mapanlamang. Kahit pa sabihin natin na may karunungan ka sa pakikipaglaban, hindi ka pa rin dapat magpakampante." Wika ni Isagani. Hindi alam ng binata kung bakit para bang natural lang sa kanya na makipag-usap sa diwata. Gayong dapat ay mangamba ito sa elemento. Mabuti kang tao, Isagani. At matagal na kitang binabantayan. Kunin mo ang espada ko. Gamitin mo yan para supuin ang kasamaan.
pati na yang mutya ng apoy. Karagdagang lakas mo yan sa pakikipaglaban. Wika ng diwata na nagpakilalang Rosas. Hindi makapaniwala si Isagani sa narinig. Hindi naman lingid sa binata ang mga kwentong kababalaghan. Pati na din ang kaalaman sa lihim na karunungan. Dahil ang tatay ng ina ay isang albularyo. Magsasalita pa sana si Isagani. Ngunit bigla na lamang nawala ang diwata. Maraming salamat sa pinagkulood mo, Rosas. Pangako, gagamitin ko ito sa kabutihan. Wika ni Isagani. Mula ngayon, ikaw at ako ay iisa. Palagi mo kong kasama. Kahit saan ka man magpunta. Wika ni Rosa. Matapos ang araw na yon, nagpatuloy lang si Isagani. Simula ng araw na yon, palagi na niyang dala ang espada at ginawang kwintas ang mutya ng apoy. Gaya ng pinangako ni Isagani sa diwata, ginamit niya ito para lamang sa kabutihan. Samantalang ang kapatid namang si Diwani, madalas itong nagpupunta sa ilog para mag-igib ng pandilig sa mga halaman. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad papunta sa ilog, nakaramdam ng init si Diwani. Hindi ito nag-atubiling lumusong at nagtampisaw sa ilog. Masaya namang naliligo ang dalaga nang bigla na lamang may sumigaw sa hindi kalayuan. Tulong! Tulungan niyo ako. May tao ba dyan? Sigaw ng tinig. Kaagad namang napatingin sa paligid si Diwani hanggang sa nakakita ito ng babaeng nalulunod. Mabilis itong nilangoy ni Diwani at dinala sa gilid ng ilog. Mabuti na lamang, kaagad namang nagising ang babae. Ayos ka lang ba? Gusto mo ba samahan kita sa pagamutan? Tanong ni Diwani sa babae. Ngunit ngumiti lamang ito. Inilahad ang kamay at laking gulat ng dalaga nang bigla na lang nitong inilagay sa palad ang malahuling bato na tila may lamang umiilaw na tubig sa loob. Ako nga pala si Luna, ang tagapagpantay sa ilog na ito. Madalas kitang sundan at nakikita ko ang kabutihan sa iyong puso. Kaya mula ngayon, ipinagkakaloob ko sa iyo ang mutya ng tubig. Dahil gaya nito, dalisay ang iyong kalooban at gagabayan kita mula ngayon. Wika ni Luna. Matapos sabihin ang mga salitang yon, nawala na lamang ito na parang bula. Hindi naman makapaniwala si Diwani na siya ang pinagkalooban ng mutya at pinangako nito sa sarili. Nagagamitin niya lamang ito para sa kabutihan. Sa paglipas ng panahon, ni isa sa magkapatid ay hindi nagsalita tungkol sa kanilang tanga na mutya. Hanggang sa isang araw, hating gabi na at wala pa ang bunsong kapatid. Nag-aalala na ang mga ito. Hinanap nila si Asul at sa hindi inaasahang pangyayari, may nakita silang lalaki sa hindi kalayuan. Kaagad na lumapit ang magkuya para sana magtanong. Ngunit nagulat si Isagani nang bigla na lang bastusin nito si Diwani. Nakilala naman ito ni Isagani, si Raul. Isang kilalang aswang sa baryo na kumakain ng mga dayuhan noong kasagsagan pa ng digmaan. Pare, hinahanap lang namin ang kapatid ko. Huwag mo naman bastusin si Diwani.
Wika ni Isagani. Nagiba ang timpla ng mukha ni Raul at mayabang itong tumingin sa magkuya. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako lang naman ang isa sa mga lumaban sa mga dayuhan. Wika ni Raul. Ngunit kalmado lamang ang magkapatid. Dahil wala naman silang intensyon na makipag-away dito. Umalis na lang tayo dito, kuya. Wala tayong mapapala sa antipatikong yan eh. Wika ni Diwani. Dito na nagsalubong ang kilay ni Raul. Ako? Mayabang? Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Maganda ka sana. Kaso sobrang sungit mo ah. Wika ni Raul. Inamoy pa nito ang leeg ng dalaga. Kaya hindi na nakapagpigil pa si Diwani. Dali-dali nitong hinablot ang kamay ni Raul at walang pag-aalinlangang binali. Nagulat ang lalaki sa ginawa ng dalaga. Pero ang mas nagulat ay si Isagani. Dahil hindi naman niya naturuan ang kapatid kung paano lumaban. Matuto kang respeto sa kababaihan kung ayaw mo mapahamak. Wika ni Diwani. Gaya ng tubig. Nagkulay asul ang mga mata nito. At naramdaman ni Isagani ang kakaibang presensya. Biglang nagbago ang anyo ni Raul. Susungguban na sana si Diwani. Ngunit doon na kumilos si Isagani. Pinotektahan ang kapatid. Bumulong naman si Diwani. Nag-usal ito ng orasyon at tinuro ng gabay. At ilang sandali pa, bigla na lamang umamo si Raul na tila tupa. Pasensya na kayo sa pinakita kong pag-uugali ah. Hindi ko nakita ang kapatid nyo. Wika ni Raul. Nagulat si Isagani sa inasta ni Raul. Kanina lamang ay para itong tigre na handa ng manakmal. Ngunit ngayon, bigla na lamang itong naging maamong tupa. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Kahit kanino ha. Dahil sa susunod, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Tandaan mo, minamahal ang babae, hindi sinasaktan. Wika ni Diwani. Nauna na itong maglakad. Ngumiti at bigla na lamang bumagsak si Raul at nawalan ito ng malay. Nagtataka naman si Isagani at magtatanong pa sana. Hanggang sa nakita nila si Asul. Nakahiga ito sa kuweba sa harapan. Dali-dali naman itong binuhat ni Isagani at inuwi ng tahanan. Ilang sandali pa, nagising na si Asul. Tila may hinahanap ito. Ano bang ginagawa mo sa kuwebang yun, Asul? Alam mo namang delikado doon ah. Tanong ni Isagani. Yumuko naman si Asul. Mabilis na humingi ng pasensya sa mga nakakatandang kapatid. Pasensya na po kuya ate. Napasarap po ako sa paglalaro kanina eh. Tapos bigla na lang umulan kaya nagpatila muna ako sa kuweba. Hindi ko po namalayang nakatulog pala ako eh. Tugon ni Asul. Huwag mo nang uulitin yun ha. Pinag-aalala mo kami ni kuya eh. Sige na, magpahinga ka na doon. Wika ni Diwani. Tumango lamang si Asul. Lingid sa kaalaman nila Diwani at Isagani. Napagkalooban din ng mutya ang kapatid. Binigyan ito ng bato-omo na nagbabantay sa kuweba. Dahil sa kanyang kabutihan.
Walang ideya ang tatlong magkakapatid na lahat sila ay nagtataglay ng tangan. Samantala, matapos masiguradong tulog na ang kapatid, kaagad na kinausap ni Isagani si Diwani. Hindi normal ang kinikilos mo kanina. Diwani, may tinatago ka ba sa akin? Tanong ni Isagani. Nag-alinlangan pa si Diwani na sabihin kay Isagani ang tungkol sa mutya. Ngunit nagpahiwatig ang gabay nito. Kaya sinabi na ng dalaga ang totoo. Kuya, napagkalooban ako ng mutya ng tubig. Pasensya na kung hindi ko kagad nasabi sa'yo. Wika ni Diwani. Napatango lamang si Isagani at mabilis na nilabas ang mutya ng apoy. Kagaya mo, isa din akong tagapangalaga ng mutya. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Maaaring mawala ang bisa ng mutya. O kaya naman, subukan nilang agawin sa'yo yan. Tugon ni Isagani. Hindi na nagsalita pa si Diwani. Naupo na lamang ito na tila nag-iisip. Kuya, bakit kaya ngayon lang tayo nagkaroon ng tangan? Sana kung noon pa, hindi na sana kailangang magbuwis ng buhay ni nanay at hindi na sana nabihag pa ng mga dayuhan si tatay. Wika ni Diwani. Naramdaman na lamang niya bigla ang haplos ni Asul sa likuran. Ate, meron din po ako nakuhang mutya. Siguro ipinagkaloob ito sa atin para protektahan ng iba. Nang sa ganun, hindi na nila danasin pa ang mga naranasan natin. Wika ni Asul. Gulat na gulat ang dalawa dahil maging ang bunso ay meron ding natanggap na tangan. Tama si Asul. Mula ngayon, gagawin natin ang lahat para protektahan ng mga kabaryo natin. Wika ni Isagani. Sumang-ayon naman sila Diwani sa sinabi ng kuya. Buhat ng araw na yon, ginawa na ng magkapatid ang makakaya para protektahan ang mga kabaryo. Isang araw, habang abala sa pag-uuling si Isagani, narinig niya mula sa hindi kalayuan ang sigaw ng isang babae. Humihingi ito ng tulong. Kaagad naman itong pinuntahan ni Isagani at nakita si Raul na gagahasain ang dalaga. Mabilis namang kumilos si Isagani at tinulungan ito. Ikaw na naman? Hindi pa ako nakakabawi sa ginawa ng kapatid mo sa akin. Kung ganon, ikaw na lang ang pagbabalingan ko. Wika ni Raul. Wala ka talagang kadala-dala ano. Pinagsabihan ka na ni Diwani. Pero hindi ka ba din talaga nadala? Tugon ni Isagani. Hindi ko nga alam kung anong ginawa sa akin ng kapatid mo at napaamo niya ako. Pero sa susunod na pagkikita namin, sisiguraduhin kong papatayin ko na siya. Muling wika ng aswang. Bago mo pa magawa ang sinasabi mo, ako muna ang harapin mo. Tugon ni Isagani. Inilabas nito ang espada at hinawakan na mahigpit ang mutya ng apoy. Kaagad namang nagpalit si Raul ng anyo at naging isang malaking aso. Galit na galit itong sumugod kay Isagani. Pero mabilis namang nakakaiwas ang binata at nasugatan sa tagiliran si Raul. Hindi mo kakayanin ng isang kagaya ko.
Pagsisisihan mong kinalaban mo ako. Wika ni Raul. Bigla itong nawala sa paningin ni Isagani. Pumikit ang pinata at ginabayan nito ni Rosas. Sa bawat pag-atake ni Raul, nagagawang makaiwas ni Isagani hanggang sa masaksak ang aswang. Dito na dumating ang ibang kalahi ni Raul at pinagtulungan ng mga ito si Isagani. Tumakbo ka na, Binibini. Pumunta ka sa unang bahay na makikita mo. Sabihin mo sa mga kapatid ko ang nangyari. Utos ni Isagani. Mabilis namang tumakbo ang dalaga. Prinotektahan ito ni Isagani para makatakas. Sa tulong ng diwatang si Rosa, hindi magawang masugatan ng mga kalaban si Isagani. At sa bisa ng mutyang tangan, nagkaroon ng pambihirang lakas ang pinata. Unti-unti namang naghihilom ang sugat ni Raul. Nagpalit muli ito ng anyo at nanlaki ang mga mata ni Isagani. Dahil isang uri pala ng harimodon si Raul, malakas ito kumpara sa mga ordinaryong aswang. Mabilis itong kumilos at hindi tinatablan ng espada ng binata. Sa puntong yon, ginamit na ni Isagani ang buong kapangyarihan ng mutya ng apoy. Bigla na lamang nag-apoy ang espadang hawak ni Isagani. Kada aswang na masasaksak ng binata, nagiging abo ang katawan ng mga ito. Sa kabilang banda naman, nakarating na ang babae sa tahanan ni Diwani. Sinabi nito ang mga nangyari kaya kagad kumilos ang magkapatid para saklolohan ang kuya. Mabilis na kumilos ang magkapatid at nang makarating sa lugar, nakita nilang nangihina na si Isagani. Sugatan na ito at nakaluhod sa lupa. Mabilis na kumilos si Diwani at kinalaban ng iba pang mga aswang, kabilang na si Raul. Samantalang si Asul naman, ginamot ang mga sugat ni Isagani. Isa sa mga kakayahan na mutyang hawak ni Asul ay makapagpagaling ng mga sakit at sugat. Habang abala si Asul sa panggagamot sa kuya, sinusubukan naman ni Diwani na palambutin ang puso ng mga kalaban. Pero hindi niya magawa dahil marami ang mga ito at sobrang bibilis kumilos. Nang magamot si Isagani, kagad tumulong si Asul sa pakikipaglaban. At nang makabawi ng lakas ang binata, muling sumabak sa labanan si Isagani. Nagtulungan ang tatlong magkakapatid na talunin ang mga aswang hanggang sa buong lakas na ginamit ni Diwani ang mutya ng tubig. Ganon din ang dalawa. At sa pinagsama-samang lakas, nagawa nilang magapi ang mga kalaban. Nakatakas pa ang ibang mga aswang. Ngunit karamihan sa mga ito ay napaslang. Kabilang ang mayabang na si Raul. Sabay-sabay na napaupo ang magkakapatid sa lupa. Masyadong maraming lakas ang naubos sa paggamit ng mutya. Bigla namang nawala ng malay si Asul. Umuwi na ang magkakapatid sa tahanan. Ilang araw ding walang malay si Asul. Mabilis namang kumalat ang mga nangyari sa buong baryo dahil sa babaeng iniligtas ni Isagani. Naging tanyag ang binata sa katawagang sugo ng diwata. Nang dahil sa mga nangyari, minabuti na magkakapatid na lumipat ng baryo, malayo sa kinatitirahan, para protektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Sa pagdaan ng mga taon,
Naging ganap ng binata si Azul. Nagpa siya ito na gamitin ang kakayahan para manggamot sa mga kabaryo. Samantalang si Diwani naman, nagpatuloy sa nasimulang pagprotekta sa mga tao, lalo na sa mga kababaihan. Hindi naglaon. Nag-asawa na si Isagani. Lumipat na ito ng tahanan malayo sa mga kapatid. Makalipas ang ilang taon, nagdalang tao ang asawa ni Isagani. Sobrang saya nito dahil sa wakas, magiging ama na ito sa unang pagkakataon. Nangako din ito sa asawa na tatalikuran na ang tungkulin kapag naisilang na ang anak. Ngunit isang mapait na trahedya ang sumubok sa katatagan ng binata. Maaga itong umalis ng bahay at umakyat ng bundok para kumuha ng mga uling na ibebenta sa bayan. Hinalikan pa nito ang asawa na malapit ng mga anak. Ngunit ginabi si Isagani sa pag-uuling dahil namulot pa ito ng mga tuyong kahoy para sa susunod na uulingin. Masayang umuwi sa tahanan si Isagani. Inilagay muna niya ang dalang uling sa likod ng tahanan. Tinawag niya ang asawa. Ngunit laking pagtataka ni Isagani dahil hindi siya sinalubong nito. Pero naisip na lamang niya na maaaring tulog na ang asawa. Kaagad na itong umakyat ng tahanan. Nanlaki ang mga mata nang makita ang asawa na wakwak ang tiyan at wala na itong buhay. Labis ng galit ang naramdaman ni Isagani at nangako ito sa bangkay ng asawa. Natutugisin niya ang may gawa nun sa mag-ina. Kinabukasan, kaagad nakarating ang masamang balita kila Diwani at Azul. Kaya dali-dali itong nagpunta sa bahay ng kuya. Naabutan nila ito na nagmumukmok sa gilid at umiiyak. Kaagad nilapitan ni Diwani si Isagani. Samantalang si Azul naman, sinilip muna ang bangkay. Kaagad namang natukoy ni Azul kung anong nilalang ang may gawa nito. Kaya dali-dali itong lumapit sa kuya. Anong balak mo, kuya? Kilala ko po kung sino ang may gawa nito. Tanong ni Azul. Kaagad nag-angat ng tingin si Isagani. Namumugto pa ang mga mata. Sabihin mo sa akin kung sino. Tutugisin ko kung sino ang may gawa nito. Hayaan niyo ako mag-isang pumunta. Laban ko lang to. Wika ni Isagani. Naintindihan naman ito ng dalawa. Kaagad namang sinabi ni Azul ang nalalaman. At matapos na mailibing ang mag-ina ay umalis na si Isagani. Pumunta ito sa bundok na tinutukoy ni Azul. Palihim itong nagmanman. Binilang ang kalaban at bumuo ng plano. Lingid sa kaalaman ni Isagani, nakasunod lang sa kanya ang dalawang kapatid para masigurado ang kanyang kaligtasan. Nang makabuo ng plano si Isagani, kaagad nitong inunti-unti ang mga kalaban. Sa tulong ng gabay, hindi namamalayan ng mga kubot ang pag-atake ng binata. Namangha ang dalawa sa talino ni Isagani. Ngunit kahit alam nilang malakas ito, hindi pa rin nila ito hinayaang mag-isa. Hanggang sa isang gabi, habang nagpapahinga mula sa hindi kalayuan sila Diwani, nagising na lamang sila sa ingay ng mga kubot. Nakita nilang nagkakagulo ang mga ito. Laking gulat nila nang makita na bihag na ng mga ito ang kuya.
Kaagad namang nag-isip ng paraan ang magkapatid para mailigtas si Isagani. Kaya naman na makabuo ng plano, nagpunta ang mga ito sa piitan ng kuya. Nakita nilang nagpapahinga ito at ang pinagtataka ng dalawa, wala naman itong anumang sugat na natamo. Mabilis na kumilos si Asul at Diwani. Gumawa ng orasyon si Diwani para hindi sila kagad makita ng mga kubot. Nagulat naman si Isagani sa presensya ng dalawa. Kuya Taranan, delikado tayo dito. Malalakas sa mga kubot na yan. Bulong ni Diwani. Bakit ba kayo nandito? Sinisira niyo yung plano ko eh. Umalis na kayo! Tugon ni Isagani. Nalito ang dalawa at napansin ni Asul na humihina na ang bisa ng orasyon na ginawa. Kuya, ano bang nasa isipan mo? Bakit pa kailangan mag-isa kang sumugod dito? Samantalang pwede mo naman kaming isama. Tanong ni Diwani. Napahilamos na lamang si Isagani. Wala na itong pagpipilian. Kaya kagad niyang sinabi ang plano sa mga kapatid. Tuso ang mga yan kuya. Sigurado ako malalaman lang kagad nila ang plano mo eh. Wika ni Asul. Kung tuso sila, mas tuso ko. Marami pa akong ibang natutunan mula na magkahiwalay tayo magkakapatid. Sana magtiwala kayo sa akin. Hayaan nyo. Babalik ako sa inyo ng ligtas. Wika ni Isagani. Mabigat man sa kalooban ng dalawa, umalis ang mga ito at bumalik sa baryo. Naging bihag si Isagani ng 1 taon. Ginawa niya yon para malaman ang kahinaan ng mga kalaban. Kaya nang dumating ang araw na hinihintay, sa basbas ni Rosas, isinagawa ni Isagani ang plano. Hanggang sa isa sa mga kubot ang plinanong patayin si Isagani. Kaya inalis niya ito sa piitan. Dito na nag-umpisa si Isagani. Kahit nakuha ng mga kubot ang kanyang espada, bigla na lamang itong lumitaw sa kanyang mga kamay. Binalot niya ito na nagbabagang apoy at napatay ang kubot na nasa harapan. Hanggang sa inunti-unti na ni Isagani ang mga kalaban. Nang makaharap niya ang pinuno, mag-isa na lamang ito. Kahit anong gawing pag-atake ng pinunong aswang, wala itong panama kay Isagani. Sa isang iglap lang, nakalapit si Isagani at napugot ang ulo ng nilalang. Namatay ang pinuno at unti-unting naabo ang katawan. Nang maubos ang mga kubot, pinakawala ng binata ang lahat ng bihag doon sa lugar. Matapos yon, binalikan nito ang 2 kapatid. Marami pang laban na pinagsamahan ang mga ito. Ipinagpatuloy nila ang pagprotekta sa mga tao sa lugar. Magpasa hanggang ngayon. Matanda na si Isagani. Habang ang 2 kapatid naman ay patuloy pa rin sa pagtulong sa kapwa. Ngunit kahit matanda na si Isagani, patuloy lamang ito sa pagbabahagi ng kanilang mga naging karanasan. Lahat ng ito ay naganap mula nang maipagkaloob sa magkakapatid ang 3 mutya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay
Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Pulying. Taong 1989. Probinsya ng Masbate. Nang mga panahong ito, kasalukuyang napakasaya ni Pulying dahil uuwi ang paborito niyang tiyo na galing sa Maynila na si Tiyo Goryo. Matagal na itong hindi nakakabisita sa lugar dahil abala sa trabaho. At sa katunayan, uuwi lamang ang tiyuhin sapagkat kailangan niyang bisitahin ang baryo para sa kasalukuyang proyekto. Kahit sa susunod na 3 araw pa ang dating ni Tiyo Goryo, nakapaglinis na ng tahanan ang pamilya. Dahil sa probinsya, kapag may darating na bisita ay labis ang kanilang paghahanda. Ultimo kortina kung kinakailangan. Bibili ang may-ari ng tahanan. Sa bahay ni Pulying ang tanging kasama niya lamang sa tahanan ay ang kanyang lolo at lola. Dahil 2 naman ang kwarto sa tahanan, nireserba niya ang isa sa tiyuhin. Sa katunayan, si Tiyo Goryo ang kumakayod at nagtatrabaho para sa pamilya. Samantalang ang lolo naman ay isang tipikal na matatanda sa probinsya na napakadaming nakatagong pangontra sa aswang. Merong buntot page, langis, itak, agimat at kung ano-ano pa. Samantalang salungat naman ito sa pag-uugali ng anak na si Tiyo Goryo na nagsasabing katang-isip lamang ang mga aswang. Dahil mula pa pagkabata, hindi pa ito nakakaranas ng kahit anong kakaibang nilalang o kahit kababalaghan. Nang dumating na ang araw ng pag-uwi ng tiyuhin, maagang nagluto ang 2 matanda na mga kakainin habang si Pulying naman. Kumuha ito ng mga buko dahil paborito yon ng tiyo. Bandang 12:00 ng tanghali na makarating ang tiyuhin at saktong tanghalian. Halos ayaw bitawan ng lola ang anak sa pagkakayakap kaya naman lumapit si Pulying at inagaw ang atensyon ng tiyuhin. Gaya ng dati, habang kumakain ay puro kalokohan ang napag-uusapan ng dalawa. Kaya naman, ang hapagkainan ay napakaingay at kitang-kita sa mata ng 2 matanda ang saya sa minsanang pagkakakumpleto ng pamilya. Pagkatapos kumain, dumiretso na si Tiyo Goryo sa kwarto at nakatulog sa sobrang kapaguran. Nagising na lamang ito ng 6:00 ng gabi. Nagpasama kay Pulying na pupunta sa kababatang kakamatay lamang ng ina. Sabay namang nagpaalam ang 2 sa lolo at bago sila umalis. Oh, ilagay nyo itong kapirasong luya sa mga bulsa niya. Proteksyon yan sa daan. Mahirap na dahil gabi na kayo aalis. Wika ng lolo. Ano ba naman yan, tay? Kalma ka lang. Masyado nang maraming nangyayari sa mundo para paniwalaan pa yan eh. Tsaka isa pa, kwento-kwento lang naman yan. Sige na po tay ah, aalis na kami. Tugon ni Tiyo Goryo. Kinuha at nilagay sa bulsa ni Pulying ang luya samantalang si Tiyo Goryo naman hindi talaga napilit na magdala. Habang naglalakad, itinutok ni Pulying ang dalang ilaw kung saan-saan. Medyo natatakot ang bata dahil sa unang beses niya pa lamang makalabas ng madilim. Nang mga ganoong oras, nasa loob na ng kani-kanilang tahanan ang mga tao sa lugar. Dumaan ang magtiyuhin sa lubak-lubak na daan. Madaming puno.
Napakadilim at tunog lamang ng kuliglig ang maririnig. Makailang minuto pang lakaran ay napadaan sila sa isang napakalalim na bangin. Napahawak na lamang si Pulying sa braso ng tiyuhin. Dahil siguradong patay ang sinumang mahulog sa sobrang tarik. Natawa na lamang si Tio Goryo dahil halos manigas ang katawan ng pamangkin. Maya-maya pa, narating na ng dalawa ang lugar. Walang masyadong tao kaya naman pagtungtong pa lamang sa bakuran. Kaagad na silang nakita at sinalubong ng kababata ng tiyuhin. Sinamahan pa ang dalawa papasok ng tahanan dahil naroon ang bangkay. Nang tuluyang makapasok sa tahanan, nagulat si Pulying na hindi ataol ang naabutan kundi nakalukot na banig. Nagsalita naman kagad ang kababata ng tiyuhin. Ayon dito, salat talaga sila sa pera. Kaya hindi na kayanang bumili ng ataol at banig na lamang ang ginamit. Bago pa man ilagay sa banig ang yumaong ina, hindi maisara ang mata nito. Kahit paulit-ulit na itong pilit na sinasarado. Ngunit nang humingi sila ng pasensya dahil sa yun lamang ang makakaya, doon lamang ito tuluyang pumikit. Bago pa man mamatay, nagbili na ang ina na bigyan siya ng purong puti na ataol. Ngunit sobrang salat talaga ng pamilya. Nalungkot siguro ito na sa huling pagkakataon, hindi pa rin siya napagbigyan. Kinabukasan din kagad ang libing dahil baka mangamoy ito. At hindi din sa sementeryo ilalagi, kundi sa isang liblib na lugar lamang na pwedeng mapaglibingan. Nang dahil sa narinig, naghalo ang lungkot at awa ni Pulying para sa pamilya. Matapos makita ang namatay, naginuman na ang tiyuhin at kababata nito. Habang si Pulying naman, naiwan sa mesa na mga nakikilamay habang kumakain ng sopas. Ngunit habang nakaupo, napansin ng binata na napakalakas uminom ng tiyuhin. Sunod-sunod ang tagay na parang wala ng bukas. Halos 1 oras din ang paglamay ng dalawa at naghihiya ng umuwi ang tiyuhin. Gaya ng inaasahan, lasing na lasing ito kaya si Pulying ang umalalay pauwi. Habang naglalakad, natatawa na lamang si Pulying dahil sa puro kalokohan ang nasa bibig ng tiyuhin. Nawala na rin ang katahimikan sa daan dahil sa lakas ng boses nito. Patuloy lamang ang bata sa pag-alalay at pag-ilaw sa daan hanggang sa ligtas namang nakauwi ng tahanan. Inupo nito ang tiyuhin sa kusina. Binigyan ng 1 basong tubig. O di ba? Sabi ko sa iyo, Pulying, walang aswang. Diyos ko naman. Kalokohan lang yan ang lolo mo. Huwag ka magpapaniwala dyan. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Wika ni Tio Goryo habang natatawa. Dahil sa tulog na ang dalawang matanda, hindi na tumugon pa si Pulying at binantayan na lamang ang tiyuhin. Hanggang sa nakatulog sa malapad na upuan sa kusina. Nang masiguradong tulog na, pumasok na ito ng kwarto at humiga katabi ng lola. Kinaumagahan, maagang nagigib ng tubig si Pulying sa ilog para mag-imbak sa palikuran. Halos katabi lamang ng tahanan ng ilog, kaya madali na ito para kay Pulying.
Ngunit halos 2 oras din bago natapos. Dahil pinuno na din niya ang imbakan sa kusina. Nang matapos si Pulying, tulog pa din ang tiyuhin kaya pinabayaan na lamang ito. Habang ang lola naman, abala sa pagluluto at nagsisibak ng kahoy ang lolo. Hanggang sa matapos naman ang halian ng tatlo, tulog pa rin ang tiyuhin. Ginising na ito ng lola dahil baka sumakit ang ulo kung hindi makakakain sa tanghalian. Nagising naman si Tio Goryo. Tila parang hindi man lang nalasing. Muling nagpaalam na mamayang gabi, merong pagtitipon na dadaluhan kasama ang mga opisyalis ng baryo para pag-usapan ang proyekto na trabaho ni Tio Goryo. Isasama niya muli si Pulying sa dadaluhan. Tumanggi pa ang bata dahil wala siyang may susuot na damit. Ngunit sinabi ng tiyuhin na siya na ang bahala sa lahat at wala na itong dapat problemahin. Kalahating araw din ang lumipas bago natapos si Pulying. Pagsapit ng 4:00 ay naghanda na ang dalawa. Labis naman ang tuwang naramdaman ng bata dahil ito ang unang beses niya makakapagsuot na magara. Panay naman ang papuri ng dalawang matanda na napakagwapo ng apo. 5:00 ng hapon. Nagpaalam na ang dalawa dahil 6:00 mag-uumpisa ang pagtitipon. Muling nagbigay ang lolo ng kapirasong luya. Ngunit tumanggi pa rin si Tio Goryo, maging si Pulying, dahil ayaw niyang mangamoy luya sa gaganaping okasyon. Hindi naman nagpumilit pa ang lolo at paulit-ulit nagbili na mag-iingat sa daan. Kung kinakailangan sa ibang tahanan na matulog at wag na munang umuwi. Muli nilang dinaanan ang lugar na tinahak kahapon dahil kabisado na ni Pulying. Lakas loob itong naglakad at nagawa ding makipagtawanan sa tiyuhin habang binabagtas ang daan. Nang natapat sa tahanan ng nilamayan, nagdahan-dahan ang dalawa at nakita na naroon pa din ang banig ngunit wala ni isang tao sa lugar. Hindi na ito pinansin pa ng tiyo at diretso nang pinalakad si Pulying. Ilang minuto pa ang lumipas. Narating na magtiyuhin ang lugar na pagpupulungan ng mga opisyal sa baryo. Nakasunod lamang si Pulying sa tiyuhin. At nang makarating sa loob, nakaramdam ito ng hiya nang makita ang mga mayayamang taong dumalo. Iniwanan ito ng tiyo sa isang lamesa na hindi man lang niya kilala ang mga kaharap. Samantalang si Tio Goryo naman, nasa lamesa kaharap ang gobernador at iba pang mayayamang politiko. Kumakain lamang si Pulying habang pinagmamasdan ang tiyuhin na muli na namang umiinom. Paglipas ng 2 oras, niyaya na ito ng tiyuhin sa lamesa kung saan kasama ang mga opisyal. Ipinakilala sa mga kaharap. Natuwa naman si Pulying dahil sa pinuri siya ng mga ito. Matapos ay nagpaalam na ang tiyo at nagsimula na silang maglakad pauwi. Dahan-dahan lamang sila sa paglalakad dahil lasing na lasing si Tio Goryo. Pagkaraan sa tahanan ng kababata ng tiyuhin, nagmasid muli si Pulying at napansing wala na ang banig at napakatahimik na sa lugar. Nang itutok ni Pulying ang ilaw sa kalsada, nagulat ito nang may nakalukot na banig sa daan. Habang papalapit, napansin ng binata na parehong-pareho ito ng itsura ng pagkakalukot sa pinaglagyan ng bangkay sa lamay. Napahinto muna si Pulying. Pinigilang lumakad si Tio Goryo. Itinutok niya kung saan-saan ang ilaw.
Biglang napasigaw ang bata nang makita sa ilalim ng bangin ang patong-patong na mga nakalukot na banig. Hindi nakagalaw sa kinatatayuan si Puling. Lalo pat walang ingay sa paligid. Napakadilim at nararamdaman na kahit anong oras pwedeng may magpakita. Dahil sa lasing ang tiyuhin, bigla nitong nilapitan ang banig. Hinugot ang maliit na kutsilyo sa tagiliran. Pinagsasaksak niya ito. Napapikit na lamang si Puling sa ginawa ng tiyuhin. Inilawang maigi ni Puling ang banig at nakitang wala namang laman. Ngunit bigla na lang umalingasaw ang napakabahong amoy. Kasimpaho ng nabubulok na laman ng isda. Ganun kalakas ang amoy kaya nasuka ang tiyuhin sa harap ng banig. Inantay niya lamang itong matapos at nang akmang tutulungan na sanang tumayo. May bumangga sa dalawa na isa muling nakalukot na banig. Napatitig sa kanya si Tio Goryo. Kahit labis ang pagkalasing, napatakbo ito ng mabilis. Kumaripas na din ng takbo si Puling at hindi na malaman kung saan nailagay ang dalang ilaw. Sobrang diliman. Tila nag-unahan na lamang ang dalawa hanggang sa makarating sa tahanan. Pagkawi, gising pa ang dalawang matanda at tinulungan ang natumbang tiyo sa bakuran. Halos hindi naman makahinga si Puling dahil sa sobrang pagod. Napaupo muna ito sa bakuran at na makaramdam ng ginhawa. Inilahad sa lolo ang buong nangyari. Isang pasatsat ang nagpakita sa inyo, Apo. Wala naman talagang bangkay sa loob ng banig. Dahil isa lamang itong pananakot mula sa mga aswang. Nakakatawa pa dahil pinagsasaksak pa ni Tio Goryo mo. Pero tama lang ang ginawa niya para mahinto ito sa pananakot. Buti na nga lang, sila lang ang nakaharap ninyo dahil hindi naman sila lubhang mapanganib. Puwera na lamang, Apo, kung may sakit ka sa puso. O siya, samahan mo na ang tiyuhin mo sa loob at na makapagpahinga na kayo. Wika ng lolo ni Puling. Patuloy lamang ito sa pagtawa. Dahil patawa-tawa lamang ang lolo, medyo napawi ang kaba na naramdaman ni Puling. Inakay na ang tiyuhin sa kwarto at hindi tumagal. Nakatulog na ang dalawa. Kinaumagahan, bumalik na ng Maynila ang tiyuhin. Bago pa man umalis, napagkwentuhan nila ang nangyari kagabi at ayon dito. Lasing man siya ng gabing yon. Kinabahan pa din ito sa biglaang paggulong ng banig. Nagsitawa na naman ang lahat dahil ang buong akala nila ay matapang ito. Matagal na panahon na ang nakalilipas magmula nang maranasan ito ni Puling. Paminsan-minsan ay umuwi pa rin ang tiyuhin sa lugar. At dahil nakaranas na ng kababalaghan, nagbabaon na rin ito ng luya, lalo na kapag nakikipag-inuman sa gabi. Samantala, pinagtatawanan man, ngunit nanatiling palaisipan para kay Puling. Kung ang mga patong-patong pambanig sa bangin ay kagagawan lamang ng isang pasatsat o talagang doon itinatapon ang mga bangkay.